Samahan si Chris Lorenzana, trainer at Chief Inspiration Officer ng Training Edge Incorporated sa isang oras na seminar sa radyo na magbibigay inspirasyon upang lalo pang mapaganda, mapasaya at mapaunlad ang ating buhay. Winner ka, Pinoy! Don't quit before your miracle. Makinig, makilahok at sumama sa talastasan dahil ang programang ito ay para sa iyo. So if you're lost and on your own, you can never surrender. Hindi ka naman talaga nag-iisa. Winner ka, Pinoy! If your path won't lead you home, you can never surrender. Winner ka, Pinoy! Kada araw ng linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Happy Winner Ka Pinoy Sunday, everyone! Welcome to Winner Ka Pinoy, September 10, 2023, dear friends. Tingnan mo yung palad, kalyado mong kamay. Kumusta kaibigan? Nako, it's already the second Sunday of September. Burn na. Ayan. At napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong tanghali. Totoo bang life is a comedy? Kasi nga sabi nila, 'di ba, na life is a tragedy to those who feel and a comedy to those who think. Sabi yan ni Horace Walpole. So yun po ang i-explore natin ngayon, kaibigan. Pinoy ako, buong aking loob, may agimat ang dugo ko. Pinoy ako. Kaya samahan niyo po ako ng isang buong oras, ha mga kaibigan. Padala niyo ako ng inyong mga mensahe kung ano yung mga bagay talaga na nakakatuwa, minsan nakakatawa sa ating buhay that lifts up our spirits when times are hard. Padala niyo po ako ng inyong mensahe sa 0976-014-5041 or pwede rin po sa ating Facebook live stream or pwede rin sa aking Facebook Messenger. Isip ko ang dagat, nalibot kong mundo, nasa puso ko pala, hinahanap kong kulo. Ilang beses na akong muntikang mamatay, o alam ko ang sekreto, kaya't nandito ba't buhay. O sabi nila, may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Pinoy ako, buong aking loob, may agimat ang dugo ko. Pinoy tayo mga kaibigan! May agimat ang ating dugo talaga at ang totoong agimat natin ay ang ating pagmamahal at yung ating kakayanang tumawa kahit na medyo mahirap ang buhay. At mga kaibigan, ang Winner Ka Pinoy ay hatid sa atin ng Xanthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Xanthon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga botika at ngayon ay available na sa South Star Drugstore, sa The Generics Pharmacy, ang Xanthon Plus Herbal Capsule. Meron din po sa Shopee at Lazada. Hanapin lamang yung may tatak Yes to Health o Doc Samaritan kapag bumibili. Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo. Kaya't bumili na ng Mighty C at Xanthon Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL, Radyo, Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa o hindi ka pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA, corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. May agimat ang dugo ko. Pinoy ako, may agimat. Mga kaibigan, mamaya ay meron tayong espesyal na panauhin. Nakakausapin natin tungkol sa tanong na talaga bang life is a comedy? Totoo bang life is a comedy? Ayan. At nako, syempre po, yung kayo po na ito pala yung camera. Kayo po na magbabahagi ng inyong mga kwento mamaya, yung may pinakamagandang kwento na talagang nakakaaliw sa inyong mensahe. Pwede pong sa Facebook live stream or dito sa ating
Winner Ka Pinoy number ay magkakaroon ng premyo na 50 pesos na load. Okay? Ayan po, So, mandito na po ang ating panauhin, pero before we welcome him sa ating kwentong panalo, napakahalaga po talaga minsan ng pananaw sa buhay. Ano po? So, kapag sinabi natin na ang buhay talaga parang trahedya, it's actually a lens, no? Parang yun yung perspective natin. At kung ang pananaw natin, mahirap ang buhay, bawat pagkakataon talaga minsan ay tinitignan natin na ang hirap talaga ng buhay, diba? Hindi ka lang nakabayad ng bills, mahirap talaga ng buhay. Na-traffic ka lang, ang hirap talaga ng buhay. Pero kapag tinignan mo naman na, ang buhay talaga is a comedy. So, pwede rin nating tignan na, no, alam mo, itong mga bagay na nangyayari sa akin, pwede ko na lang itong pagtawanan. Balang araw, it will all make sense. Ayan, at pinatibay ako ng aking mga karanasan. Sabi nga ni Charlie Chaplin, a day without laughter is a day wasted. Kaya napakahalaga po talaga na magkaroon tayo ng sense na tinatawag, sense of humor. Yung bang, hindi naman lahat ng bagay pagtatawanan natin, gagawin nating komedya, pero magkaroon lang tayo ng kakayanan talaga to look at things from a different perspective at matutong tumawa. Alright, dear friends? At dahil nandito na yung ating guest, hindi ko na po patatagalin and I would like us now to begin our segment na bago on our 11th year. Kwentong Panalo sa Winner Ka Pinoy with Coach Chris Lorenzana. And today, ang ating winner na guest ay si Mr. Rex Miliora. Isa siyang stand-up comedian. Hi, Rex! Hello po, Miss Chris. Magandang araw po. How nice! Nako, talaga naman, nakakatuwang makita ka again. Ayan, via Zoom. Okay, sige, Rex, why don't you tell our listeners a little bit about yourself? Magandang araw po sa mga listeners ng Winner Ka ano ba Pinoy. to? Winner Ka Ka Pinoy. Pinoy, Yeah. Miss Chris. At ako po si Rex Miliora, isa po akong stand-up comedian. Kasama po ako sa grupo ng The Comedy Crew. Okay. Ayan po. So, mga point of view, observational stand-up comedians po kami, Miss Chris, na we are making jokes based on our observation and point of view. Yung mga namin, mga nakikita sa lipunan, sa yung kahit sa bahay, and then we try to make a joke about it. Hindi naman kami yung usual stand-up comedy here in the Philippines that nag-interact lang with audience. Kami meron pre-prepared materials, yung mga gusto namin. But of course, sometimes we do that also, yung nakikipag-interact lang and then funny remarks. Pero most yung namin, yung core talaga namin is have a material ready, yung observation about yung personal observation namin. So yun po yung stand-up point of view observational comedy na tinatakot po. Okay. Point of view observational comedy. Meron palang ganun ngayon ko lang nalaman yan. Okay, alright. Rex, kasi hindi ko kwenentuhan yung ating mga tagapakinig kung paano kita nakilala. Aside from being a stand-up comedian ba, do you still hold meron ka pa bang ibang pinagkakaabalahan? So yung aking main na ginagawa sa buhay ay nagtatrabaho po ako sa umaga. Ako po ay isang accountant, no? Yes. So, doon ko po na-meet si Miss Chris dahil siya ay naging coach namin. Oo. Siya ang division head ng finance department, no? Yes, Oo. Okay, pwede mo naman din banggitin yung company name, Ako kasi hindi Yes, po. Kasi in-invite natin silang manood. yun na nga, batiin mo naman sila. Oo, Kung so meron man pong nakikinig at nanonood na taga Suhay OPC, kamusta po kayo? Yes, Yun. the Ako naman, awe-inspiring. sa kanila naman ako ay finance manager po sa kanila. Finance manager siya. Nakakatuwa kasi napagsasabay mo. So hello, inspiring leaders na nanonood ngayon kay Rex. Alam ko, susuportahan niyo yung ating woke Rex, di ba? Pero Rex, gusto kong magsimula muna doon, no, na narinig ko sa podcast mo. Mga kaibigan, meron ding podcast si Rex. Co-host siya sa podcast na Men at Woke. Lahat po ng episodes nila napakinggan ko na. Nag-aabang ako Nagpindot na naman ako kagabi, wala pang bago. So, yung huli pa lang is yung consumer woke, woke consumerism, no, or something like that. Yeah. So, meron po silang podcast po sa Spotify. Pwede nyo silang sundan doon. Men at Woke.
Ang una kong tanong sa'yo is, pwede palang pagsabayin, Rex, yung isang profession, which is, in your case, accounting, at yung pagiging stand-up comedian naman. Tell us more about that. Alin ba talaga ang mas passion mo? Yun, parang nagigess ko na it's about more being a comedian ang passion mo, no? Pero paano mo na pagsasabay yun? Well, kailangan may sacrifice talaga, Miss Chris, ng time, no? Kaya talagang kasi sa umaga, syempre may schedule of work no? Usually 8 to 5. So, dapat focus ka doon kasi pagka mapapabayaan mo 'yon, so hindi mo na mabibigay yung best mo doon. So, might as well let go of it, no? Kung hindi mo rin naman mabibigay yung best mo. So, ayun, medyo mahirap siya, Miss Chris, pero yun nga na pero kasi nung naging comedian ako, nag-work na ako. So hindi ko siya basta hindi siya yung una kong goal sa life, yung as a comedian na stumble upan ko lang tong art na to na maganda pala tong stand-up comedy. So saka ko siya pinursu. So hindi ko lang rin siya basta ma-let go yung nauna kong naging commitment naman sa buhay ko, which is yung pagiging accountant. So ayan. So yun naman po yun, Miss Chris. Pero of course, ang kagandahan kasi nang sabay siya, nakakakuha ko ng material sa Nakakakuha ko ng material sa office sa everyday kong ginagawa, which is yun yung maraming nakaka-relate na karanasan. Kasi pagka sinabi ko lang yung buhay ko as a comedian, hindi naman makaka-relate yung mga tao dun Correct. Pero pag sinabi ko yung karanasan ko as nagtatrabaho sa isang opisina, maraming makaka-relate dun. So okay lang naman siya sa akin na sabay siya kasi yung work ko naman sa umaga, it serves also the purpose. Kung tama naman po yung observation mo, medyo mas passion ko talaga ang bringing laughter and comedy sa mundo. Pero yung 9 to 5 ko namang work or 8 to 5 ko namang work, may purpose naman siya on what I bring also dun sa passion ko. So okay lang siya, Miss Chris. That's Mahirap, nice. That's okay. nice. Mahirap pero worth it at the end of the day kasi parehong mahalaga sa'yo. Tama ba? Yeah. Okay, sige. I have a lot of questions for you. Actually, nag-notes ako ng mga itatanong ko sa'yo kasi sabi ko, this is a very wonderful opportunity na makausap natin. First time na meron tayong guest sa Kwentong Panalo na stand-up comedian. At the same time, nag-hold ng regular na job. Sabi mo, you stumbled upon being a comedian. Paano mo na-discover na may talent ka magpatawa? Wait lang, bago mo sagutin yan, mga kaibigan, tama po na I had the wonderful opportunity and privilege. Very grateful ako sa Suhay, lalong-lalo na sa kanilang magandang beauty general manager na si Miss Eva Aquino na Preciosa. Meron siya. Ano nga ba itong pangalan ng resort niya? Preciosa Resort, no? Casa Preciosa. Yeah, may Casa Preciosa siya sa Cavite. Ganyan po. Ang ganda-ganda talaga. And so, first meeting ko doon, ikaw kaagad ang napansin ko, Rex, na very light yung parang kung ilaw ka, you were shining really brightly. So, syempre, no, kasi sabi ko, mga managers tong mga to, nandun yung nervyos ko. Pero nung nakita ko na nakangiti ka, parang sabi ko, oy, okay to, it will be fun because there's somebody already na very welcoming. So, yun ang una kong impression sa'yo. Pero, how did you stumble upon your gift in comedy? Even nung nung college, mahilig na rin ako makinig ng mga jokes and then share it to other people. Okay. Parang mahilig ako sa yung mga finger jokes lang na ganon, mga ganon. Tapos bigyan sa random strangers. Okay. Hindi ko alam kung bakit ko siya ginagawa. So wala akong idea on kasi sobrang tagal na po ng stand-up comedy na as an art, yung point of view observation lalo na sa Western culture. Sobrang tagal na siya, pero wala akong idea about it pero mahilig ako talagang magbigay ng jokes. Tapos naging professor din ako, so parang I kinda like yung public speaking na medyo controlled lang yung environment. Hindi naman talaga sobrang laki. Tapos so gusto ko yung pakiramdam na napapatawa ko yung mga estudyante ko. Yeah. So parang nung na-stumble upon ko siya, na parang may ganito palang form of art na magsasabi ka lang ng joke. Then I tried. Tapos mas malalim pa pala siya na hindi lang siya about making people laugh. It's more on also giving yung yung paano mo nakita ang mundo, and you try to share it to the audience and hoping na even though hindi niya na-experience is maintindihan niya kung paano mo siya nakita. And then mapatawa mo siya about it.
parang ang ganda ng feeling, no? Masyadong rewarding yung feeling na yun. So, yun, nagtuloy-tuloy na po siya. Nung nag-try ako, nagtuloy-tuloy na po siya. I never stop. Ay, Wow. joke lang po. Ay, tuloy-tuloy po siya. Nag-stop ako nung nagkaanak ako for a while. Pero, in the back of my mind, alam ko namang pong Babalik babalik ka. ako. Yeah. So ilang years na in total mong ginagawa ang stand-up comedy? Parang mga 2015. So, ang magna-9 na po siguro. Wow, ang tagal na rin. Sige nga, so subukan mo nga ako pala subukan mo ako. Bigyan mo nga ako ng isang material mo ng para makasubok naman. Parang sample Para po. makaranas naman ako ng ng point of view, tama ba? Observational comedy. Yung Sige. siguro yung pinaka-example ko yung bago kong wino-work na material is nung umattend ako ng graduation, Miss Chris, ng anak ko, ng Okay. parang kinder graduation. Okay. So, kahit kinder graduation pala siya, nakakaiyak din pala talaga siya. Mm. Lalo na po nung sabay-sabay kumanta yung mga bata. Hindi po sabay-sabay. So, ayan po, sample po. Okay, ng okay, ano, okay, okay. So, it's an observation and then you work it na parang statement na yun. Yeah, ang galing, ang galing. Natawa ako. Oh, 'di ba? Alam mo, dito ko actually, ang galing. Alam mo, Rex, nasa delivery din, no? Kasi ganyan din ako sa training. Nagjo-joke ako minsan. Tapos may mga times na nagtapos na ako mag-joke. Ito yung paborito kong joke talaga. Pakinggan mo parang na-joke ko na yata to sa klase dati. But anyway, ito yung paborito kong joke, yung, meron dalawang isdang matagal nang di nagkita. Sabi ni isdawan kay isdato, sabi niya, "Oh, have you been? It's been such a long time. Tagal natin di nagkita. Kumusta ka na?" Tapos sabi ni isdato, sabi niya, "Eto, I'm dying." Ay, salamat sa pagtawa, ha. My gosh, talagang you're very... Kapag na po ng joke na yun, pero I appreciate po na favorite mo siya. So, Favorite ko siya. Pero sa tingin mo ba meron bang dapat na way of delivering a joke na alam mo yun, kasi at the back of my head, natatawa na ako pero meron bang dapat na pag-deliver ng joke sa tingin mo? Kasi po talaga siya importante yung yung setting during that time when you Setting. deliver the joke. So, Okay. kamari, medyo weird ang energy, hindi talaga minsan mag-work yung usual way of delivery mo ng joke. So, may mga ibang comedians, deadpan po yung tawag. Oo. Parang straight face lang, tapos magsabi lang ng mga para kaya nakaka-contribute din siya sa mystery eh. Kasi yung joke itself po is building tension and then releasing the tension. So parang pagka deadpan ka lang, parang nabibuild lalo yung tension. May mga iba naman po na na talagang yung parang welcoming yung dating na, "Oy, kamusta kayo? Kamusta kayo?" Tapos biglang hihirit ng remarks out of nowhere. May mga ganun naman pong comedian. So it depends din po kung ano yung kaya ng personality nyo rin. Correct. At saka, kung ano rin yung basa nyo sa situation. So, hindi ko talaga specifically masasabi kung ano yung perfect way ng delivery ng joke sa isang situation. Iba-iba rin po talaga siya, Miss Chris. Oh, yeah, I get it. Pero ikaw ba, sa 9 years mong experience, was there ever a time na grabe yung preparation mo sa joke na to, pinractice mo pa in your head, tapos yung dineliver mo na, parang hindi nila na-gets, hindi sila natawa? May ganun ka ba? Sobrang dami po, Miss talaga? Chris. Ganun po talaga ang routine ng stand-up comedian. Parang sa mga practice lalo, sa open mic sa tinatawag, marami talagang times na hindi mag-work pa yung joke mo, lalo na bago pa lang, hindi mo pa alam kung ano yung comfortable way mo kung paano i-deliver yung joke. Oo. O sobrang dami nun. Dapat pagka pinursu mo tong passion na to, dapat handa ka talagang hindi tawanan. Kasi yung pagbalik mo dun sa hindi ka tinawanan, yun talaga yung mapapasabi ka na mahal ko yung comedy eh. Kasi kahit hindi ka tinatawanan, Bumalik ka pa rin. practicing ko. Iba lang, babawian ko. Ganito, may bali dapat na ganito. Dapat may pause akong matagal bago ako sasabihin yung punchline. Something like that. Pag-aaralan mo bawat word, sobrang ganda niyang art form, Miss Chris, talaga na yung reward na pagtawa, minsan bihira mo lang siya marireceive. Oo. Yeah. Pero pag na-receive mo, para tumagal ka ng matagal. yeah. Pero, so, may naaalala ka bang sample ng joke mo na hindi sila natawa? Ba't ako tumatawa? Lahat po ng jokes ko dumaan po sa hindi tumawa talaga? kahit na jokes. Opo. May mga situation po talagang ganon. Okay. Kahit yung mga tested ko ng joke. Oo. Wow. Alright. So, kasi ganito
So ngayon, because you are a stand-up comedian, bumibili na ang mga tao ng ticket para mapanood ka, di ba? Yes po. Oo, yun nga ang dream ko eh. Kasi naririnig ko naman yung mga announcement sa dulo ng podcast nyo eh. Meron kayong invitation doon kung kailan. Tsaka pina-flash din sa pictures. Tawag dito, mas malaki na ba ang pressure sa'yo na mas maghanda, mas galingan mo, ayun, sa Men at Work, na mas galingan mo dahil nagbabayad na ang tao to watch you? Yes, opo. Kaya yung open mic usually, or yung before, yung setup ng open mic, libre lang yon para kahit hindi sila matawa, alam mo yun, nothing lost no naman for pressure. them. Oo. Pero ngayon, nagpapabayad na rin kami sa open mic kasi parang effort din naman namin pumunta. Pero maliit lang. Yeah. Pero yung mga medyo malalaki na yung bayad talaga, or yun nga, pagka binayaran ka, may responsibility ka talaga to give your all din po in terms of delivery of material. So, kung hindi mo pa sila napatawa, okay lang. At least, based on your knowledge during that time na alam mong ito yung perfect delivery, ginawa mo. Hindi mo change yung tao. Yeah, correct. Tsaka hindi ka sumuko. Kasi minsan, mapanghinaan din po ng loob yung isang comedian pag dumating sa isang point na, uy, medyo mahirap yung gabi. Talagang parang maingay sila, nagkukwentuhan sila dito, tapos parang hindi talaga sila in for comedy. Yeah. Tapos pero magbayad sila. Pero kung hindi naman sila disrespectful, kailangan mong ilaban po yung gabing yon na ibigay yung best mo in terms of delivery of the joke. Oh. So, hindi mo pwedeng sabihin sa kanila na parang, hindi mo sila pwedeng patahimikin, gano'n. Hindi mo pwede naman po. Kailangan pwede po yun naman. kasi magsasuffer po yung ibang gustong makinig. Oo. Pero for example, talagang hindi lang ready for a comedy or talagang medyo na bago yung dynamics ng gabi, parang basta may mga situation na ganun. Oo. Lalaban mo pa rin. Pero since bayad sila and professional ka, dapat ibigay mo yung best mo. Yeah, correct. I agree. Wow, Rex, nakakatuwa. I'm so inspired. I'm so inspired by people like you. Well, ikaw ang una kong nakilala na stand-up comedian. That's why you're here. Kasi mahirap yan eh. Very vulnerable kasi ang puso ng tao talaga. So, sige. Nung nagsisimula ka pa lang, ano yung mga ritual mo? May mga ritual ka ba? Kasi ako may ritual ako eh. Like for example, may first time ko magbigay ng training sa isang company, may ritual ako niyan. Binivisualize ko na, okay, ganyan. Nagdi-deep breathing ako, nag-chest out ako. Alam mo yun, meron akong ganun. Bago pa ako pumasok sa room, ngumingiti ako para kahit kabang-kaba ako. May ritual ako eh. Para pagdating ko doon, kunyari hindi ako naninervyos. O, diba? So, ikaw, ano ritual mo? Yung mga basic lang na ritual sa mga stand-up comedians, syempre isasulat yung set list. Okay. Tapos, i-check mo lang naman yun yung mga i-recite mong jokes for the day. Tapos, maglalakad-lakad. Maglalakad-lakad. Parang anxious eh, panglabas ng anxiety po. Maglabas-labas, parang medyo kinakabahan ka, gano'n. So, yun lang yung mga medyo common na rituals naman among stand-up comedians. Ako po nung una, habang nagda-drive po talaga, doon ko nire-recite yung joke ko na sasabihin ko. Oh. Parang, kumbaga pagdating sa stage, automatic na lang. Kaya ang idadagdag ko na lang is yung emotion, gano'n. Pero yung sabihin ko, pinapractice ko na minsan habang nagda-drive. Pag mag-isa lang po ako, or sa coffee shop po, nag-iinom lang ako ng bibili ako, tapos magtutulala lang ako sa isang tabi. Okay. Let ko lang isipin yung mga, mag-wonder lang yung thoughts ko para pagbalik sa comedy. Focus na. Oh, that's nice. Mga rituals ko. Oo, so ini-imagine mo rin pala. So talagang effective din ang visualization pala, no? Yung binivisualize mo ang sarili mo. That's nice. So, Rex, standby ka muna ha. Pagbalik natin, magpapaalala lang ako, pagbalik natin, hihingan kita ulit ng, ng sample ng iyong joke. Mapatikman natin yung ating mga tagapakinig. Mga kaibigan, magbabalik po ang ating kwentong panalo with Mr. Rex Meliora. Sa panahon ngayon, marami po sa atin minsan may problema sa puso at iba't ibang sakit na nagdudulot ng pagkasira ng ating organ sa ating katawan. Para makaiwas sa mga sakit na dulot ng bacteria at viruses, uminom ng Premium D3 araw-araw. Ang pinakabago
at pinalakas na vitamin D3 dahil meron itong kasamang extra virgin coconut oil at moringa oil na nagpapalakas ng ating immune system para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng heart problem, COVID symptoms at mapababa rin ang sobrang kolesterol sa ating katawan. Mag-premium D3 na araw-araw, mas pinalakas at mas pinabisa. Mabibili rin sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radyo Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa o hindi ka pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Tignan ko po kung may mga messages na kayo sa ating alright. Grabe na message po sa ating Facebook live stream. Hello, Ronald Tumbaga, George Flores. I'm going to read your messages later. At bago ko po makalimutan, thank you to Mr. Erwin Makatangay, Miss Alegria Galimba, Mr. Jairus Peña Florida, Mr. Peter Paul Marie for their assistance on Winner Ka Pinoy today. Ayan, sa mga kaibigan, kausap natin ngayon lamang. At kakausapin pa rin natin mamaya si Mr. Rex Miliora. He's a stand-up comedian. Member siya ng The Comedy Crew. Sila ay point of view observational comedians. Ganyan. So nakakatuwa kasi hindi lang sila yung, alam niyo yung klase ng komedyante na titignan kung kalbo ka, tapos pagpapatawa dahil kalbo ka, di ba? Meron talaga silang inihahanda na material for their audience, for their audiences. Ayan. At mga kaibigan, so we're going to welcome him back in a while. Kwentong Panalo sa Winner Ka Pinoy. So let's welcome back Mr. Rex Miliora. Hi Rex, welcome back. Hello po. Ayan. Okay, sige. Bago, well, I think it will just grow organically, no? Pero ano yung funniest na, yung memorable mo talaga na, ano ba tawag yan? Set na sa stand-up comedy life mo. Na pati ikaw natatawa kapag binabalikan mo because it's just the funniest and it's really memorable sa'yo. Meron ba? I mean yung event po. Yung event. Or yung sinabi mo, or nabulol ka. Parang ako, meron ng alcon training na nabulol ako. Kung walang nag-stand out masyado na material na parang sobrang memorable in terms of, kasi lahat sila dumaan talaga sa proseso, ma'am. Talaga. Ng na parang kailangan mong practicein sa open mic. So parang makikita mo yung simula ng isang joke na hindi pa talaga as strong at hindi pa mo alam kung saan mo ikakabit na joke. Kasi ang number one rule po sa gantong art form is the joke should be original. Yun po yung ano namin. So ngayon, syempre ang hirap-hirap na po na ngayon dahil may internet na tayo, kumbaga ang marami ng mga materials sa makikita sa internet. So parang ang hirap na rin minsan mag-isip ng original. So pero natutuwa po ako pagka may kausap po akong audience tapos biglang hihirit lang ako ng mga bagay na yung mga crowd work kung tinatawag. Mga memorable sa akin. For example, may nakausap akong taga Cavite and then ginamit ko yung stereotype ng Cavite about her, or may nakausap akong medyo maingay tapos nirelate ko po siya sa asawa ko. Uy, ganyan din yung asawa ko. Parang gano'n. So mga memorable po sa akin yung mga gano'n. Kasi napipick up nila yung vibes ng joke na yon. No? Tsaka po parang feeling ko, parang nakakataba ng puso ko lang na personal na parang, uy, nakaisip ako ng funny remark. Na hindi from the what I have prepared, but based on the interaction I had. Yeah. Parang yun yung medyo mga ano sa akin, mga medyo masaya ako doon pagka may mga ganun. Okay. That's true. That's nice. Okay. Sige. So, kasi sabi mo point of view pag naghahanda ka ba, chine-check mo rin kung ano yung mga seryoso na issue ng ating bansa siguro. Alam mo yun, nagjo-joke ka rin ba tungkol sa mga bagay na minsan hindi na ganun kadalas, no? Pero kasi medyo polarized na din talaga yung lipunan natin ngayon. Correct. Nakikinig ka naman ng Men at Work podcast, no? Yes. Na medyo talagang polarized na yung ganun yung view ko. Tingin ko medyo polarized na. So medyo nag-iingat din ako kasi ang may different school of thoughts eh. Yung may ibang mga comedians na sabi, sige, if you think tama yung inaano mo, make a joke out of it. Meron naman na parang, kumbaga, yung business aspect ng comedy na
10 yung nanonood, pagka nagbitaw ka ng isang political view, mamaya 5 yung aayaw sa'yo. Ayan. So magsasuffer yung buong show. Correct. So may mga ganong aspeto na kailangan ding i-consider. Hindi naman all of the time lagi kang palaban. Correct. Na kumbaga, mag-joke ka. Tama. So minsan may aspeto rin na irerespeto mo rin yung show, na hindi ka rin naman mag-blurt out lang ng something controversial. Though of course may mga personal views ako sa what's happening sa society. And then I do prepare some jokes about it. Oh, okay. Yun naman yung art form ko eh. Oo. Pero hindi ko lang siya basta-basta binibitawan sa show because Yan nga. may pag-iingat din dapat Oo, tayong tama. Consideration din. Yeah, that's true. Kahit ako sa training, ganun din ako. Ina-avoid ko talaga ang topics ng religion and politics as much as possible. Di ba? Kasi minsan nakakaubos ng oras, di ba? Yung ganyan. Oo. Okay. Pero religion po, Miss Chris, hindi ko po ina-avoid. Nagjo-jokes po. ako Nagjo-jokes about ka? religion. Sige. Give us. Bigyan mo kami ng sample. Miss Chris. Sige, wag na. Iba na lang. Ibang sample na lang. Baka ma-preempt mo ba yung yung mga nagamit mo na? Hindi, baka lang pumano yung mga viewers ninyo na Pero I joke about about religion. Talaga? Oo. Okay. Sige. Okay lang yun. Alright. Well, kasi ang comedy talaga is about pushing boundaries, no? So was there ever a time na you pushed your own boundaries? Alam mo yun? Parang natatakot kang pag-usapan, pero you had the courage to speak up. Marami po mga ganyan. Can you give an example? May mga, for example, policies din na popular ang support sa public. And I feel na nagdi-disagree ako sa mga policies na yon, pero strong ang heart ko doon. So minsan may isang paid show na I did a set about yung medyo political ang dating ng konti. Pero ang ginawa ko, Miss Chris, all about myself. Para kunwari awayin nila ako. Ba't nila ako awayin? Personal experience ko siya. Correct. So, minsan nag-out of my comfort zone ako. Usually, dun lang po ako sa mga piniprepare ko na mga about family, about being an accountant, mga ganun jokes lang, about observation, ganun po. Yeah. Sige nga, bigyan mo nga kami ng mga absurd, talaga nakakabulol na, absurd observations mo. Kasi ang pinag-uusapan natin ngayon, baka ibalik ko lang tayo sa topic na, totoo bang life is a comedy? Kasi mamaya tatanungin kita dyan nasabi nga, di ba, na parang life is a tragedy to those who feel and a comedy to those who think. Sabi yan ni Horace Walpole, pero hindi tayo sure kung siya talaga ang nag-author niyan. So, sige nga, ikaw muna. Ano po? Sample po ulit. Sample ulit. Sige. Inaabuso ka namin, no? Libre pa man din. O, di ba? Hindi naman po. Okay lang naman po. Pero, paano bang absurd? Kasi may mga jokes ako, for example, na yung ate ko po, may third eye po siya. Okay. And sometimes, di ba pag may third eye ka, kinakausap ka ng multo, humingi sila sa inyo ng tulong. Pero yung ate ko, yung mga humingi sa kanyang tulong na multo, hindi niya naintindihan. Bakit? Kasi wala siyang third ear. Third eye lang po meron Ang siya. cute! Natawa ako! Oh my gosh! Di ba? Ang galing mo talaga! Oh my goodness! Nga, wala siyang third ear. Yung mga ganun, talent talaga yan, no? Alam mo, talent talaga yan. Kaya minsan, pag nagjo-joke ako sa classes, sa trainings ko, tapos hindi sila natawa kasi parang confused sila. Anong ginagawa niya? Tapos sasabihin ko na lang, tapos ako na lang ang tatawa sa sarili ko. Tapos matatawa sila dahil natawa ako. But alam mo yun, hindi talaga sila natawa sa joke ko. Ang cute. Meron ako natawang joke sa'yo, Miss Chris, during our training. Ano? Nung yung about sa jeepney driver, tapos parang, bawal yung pangit. Tapos sabi mo, sino na magdadrive? Natawa ka doon? Oh, that's nice. Naalala ko siya hanggang ngayon. Oh, that's good. Di ba? Yung sinabi na, may checkpoint lang. Baba na yung mga pangit. Tapos sinabi ng paseros, sus kuya, sino na magdadrive? At least meron ako isang joke na pumatok, di ba? Tatandaan ko yan. So ikaw, Rex, anong tingin mo? Totoo ba yun sinabi ni Horace Walpole na life is a tragedy to those who feel and a comedy to those who think? Yes po. I 100% agree. Tell us. Bakit ka nag-a-agree? Siyempre lahat naman tayo may mga past experiences, di ba? So ako, may past experience din ako na
hindi ako comfortable sabihin to other people or to ano. Then pero nung naging komedyante ako, then ang isang philosophy ng comedians ay talagang you joke about everything from your past life, etc., etc. So nung naging komportable akong i-joke yung past na experience ko, parang naging atis ako. Okay. So I'm talking about I'm an illegitimate child, Miss Chris, no? Para siyang dati for me. Parang hindi ko naman siya kinahihiya, okay lang naman siya, pero hindi ko siya pinag-uusapan. Pero nung ginawa ko na siya as a material, na bakit nakakatawin term na anak sa labas, hindi naman kami anak sa labas, something like that. So, parang, di ba, yung ginawa ko na siya sa material, parang nag-build ng enlightenment sa akin yun, na parang, parang life is a comedy lang talaga. Correct, And no? you see it eh. Parang you don't need to be serious sa lahat ng mga, of course, kailangan mong mag-act serious sa mga bagay, pero merong comedy in a different perspective kahit sa suffering. Yeah, that's nice. Gusto ko yan. Gusto ko yan sinabi mo. Oo nga, no? Oo nga. Maganda yan, no? Kasi yung mga iba, kaya nga, that's also my encouragement na parang if we feel everything, magkakasakit talaga tayo eh. Kaya nga sabi niya, di ba, life is a tragedy to those who feel. If we feel everything, lahat na lang titignan natin nakaka-depress eh, di ba? Ito, nangako to nung nagkakampanya siya, tapos ngayon, nasa na siya, dibin mo, di ba? No, bunso ako, lahat na lang nang nasa akin, na-hand me down, naiiyak ka na naman, di ba? Parang, ay, natapilok ako, ito, hindi ako makalakad na, na-depress ka ulit. So parang isipin mo, pinagkakaisahan ako ng buong mundo, di ba? Because you feel everything. So, sagutin mo yung tanong natin. Dahil sinabi mong totoo bang life is a comedy, anong payo mo sa mga kababayan natin na about that one? Parang para sa akin, siguro talagang hanapan lang rin nila ng, di ba parang yung iba ayaw maghanap ng silver lining kasi parang correct. tinatago mo daw yung truth. It could be true, no, na pangit naman pagka may suffering, parang mamaska, itatago mo lang, no? But you could acknowledge it and feel it. And then pag na-feel mo, find the laughter in it. And then you continue with your life. Kasi lahat naman talaga ng tao nakaka-experience ng pain, and then yung how you turn it around and make you laugh. Say, good, parang ang ganda nun sa isang tao, sa isang sarili, na pag yung pain na ibabaliktad mo at nagagawa mo siyang ipatawa sa sarili mo. Ang ganda nun. Oo nga, no? Galing. Ganda talaga. Oo, I agree with you. I did an episode before na turn your pain into power. So parang ito, turn your pain into laughter. Oo. May mga tao na ba na nagsabi sa'yo na salamat, Rex, sa pinatawa mo ako. It's so therapeutic. Alam mo yun, na dahil tumawa ako, parang gumaan yung pakiramdam ko, ganyan. Or, was there ever a time that people would give you feedback like that? Sa group namin meron na. Yung personal sa akin, parang, sorry if may makakalimutin kasi ako, Miss Chris. Okay lang, okay. So, pero recently, wala ngayon masyado. Yung personal talaga na nagsasabi na because of Rex, wala pa naman in a recent, pero sa group namin meron. May nagsasabi. Particularly kay Alex Calleja, yun kasama nga namin. I experienced din someone na approach our table. Pero talking to Alex, na sabi niya na yung about kinuwento niya na before nag-pass away yung wife niya, si Alex yung pinapanood. And then yun, yung mga nagkwento-kwento na siya and naging therapeutic nga yung comedy to them. Parang yung mga ganong moments nakakataba ng puso. Kahit hindi ko personal na ako sinabihan, katabi ko lang. Yeah, of course. Pero kayo yun. It was the same team. Who is Alex Calleja? Kasi nakita ko yata siya sa picture kanina. Yeah, opo. Actually, siya po yung parang namin ngayon kasi siya po yung medyo sikat po talaga sa grupo namin. So siya po yung parang nagdadala rin po ng mga audience din sa amin para at least makapag kami. That's Kasi nice. Alex Calleja parang leader ng comedy crew. Okay, ngayon. good. Hello, Mr. Alex Calleja. That's nice. Alam mo, nakakatuwa ito because you build one another up, di ba? Excited talaga. Alam, someday, expectin mo that in one of your shows na andun ako talaga. I'd really have to experience yung the comedy crew. Ayan. Oo. So, syempre, 9 years na. So, medyo gumaling ka na talaga. Parang humusay ka na.
So ngayon hindi ka na ganun katagal mag-prepare ng material, ganun ba 'yon? Parang ako nung nagsisimula ang Winner Ka Pinoy, naku may script pa ako niyan. Rex, ngayon wala na, topic na lang. Parang 'di ba? Or tanong na lang, ganyan. Kasi 10 years na eh. So ikaw ba, mabilis ka na mag-prepare? May mga ano na ako, so kumbaga yun nga, sa sobrang tagal ko na rin nag-open mic, nagpa-practice ng comedy. Marami na rin akong jokes na for me, tingin ko mataas yung percentage makapagpatawa ng audience. Oo. So medyo meron na akong something in my back na pagka hindi sila tumatawa, huhugutin ko to. Pero sometimes I prepare yung mga bago ko pa rin prepare, tapos yun yung gagamitin ko na hoping ako na mapatawa ko sila. So may mga ganun ng bala ngayon since medyo matagal-tagal na. Dumadami yung bangko mong material. Yun naman po talaga yung inaano ko. And then of course, yung confidence din na alam mo rin kasi na minsan alam mo rin pagka nag-high energy ako dito, madadala ko to. Minsan alam mo na medyo confident ka na sa sarili mo. Dati magda-doubt ka pa kung bago ka. Oo, no, correct. Lalo na yung mga nauna sa'yo, hindi nila napatawa yung audience. Oo. Parang ikaw takot na takot ka. Minsan, ngayon, may mga moments na ini-embrace ko na siya. Tapos hindi ko ulit napatawa. So, kawawa yung Oo nga, no? Kasi parang ang taas na ng expectation. Ang taas na expectation nila. Sana ito na. Tapos, di ba? Pero ganito, pag hindi mo napatawa ang audience, does it ever occur to you na hindi yung comedy mo ang may problema, kundi, yung audience? yeah? Was there ever a time na naisip mo yon? It's a debate within the comedians. Talaga? Yeah. Parang sisisihin mo ba yung comedians? O sisisihin mo ba yung audience? Na wala silang sense of humor. Or di pa nila gets yung ganong yung joke, ganong comedy, yung ganong format, etc. Or sin mo sarili mo, improve mo. More on ngayon, yung grupo namin, more on sa sarili. Kasi parang, for us, young pa yung comedy audience dito sa Philippines. Yeah. So, kumbaga, we do not expect lagi na alam nila yung proper decorum sa isang comedy show. Kasi more likely naman po pagka nakikinig ka naman talaga at full ang attention mo sa isang comedian, mapapatawa ka naman po talaga eh. Yes, ang kailangan talaga, mag-focus ka. Attention. Makuha namin yung attention ng ng audience po namin. Okay. So pagka nagawa naman na po namin, mataas ang chance na yun na mapatawa sila. Yeah. So ngayon, because of that nga, parang kami, ang philosophy namin ngayon is talagang dapat prepared kami ma-capture yung attention ng audience namin. Tama. Para hindi namin i-blame yung audience. Pero of course, may mga other comedians na sinasabi nila na hindi, kasi talagang boring ka lang. Engot-engot lang yung mga audience talaga, ganyan. Hindi talaga sila tayo abot. Gets ko naman po yung mga ganong perspektibo. Pero, minsan, mamimili ka lang rin muna ng ano yung kailangan mong i-employ ngayong perspective ngayong gabi. And for us, helpful yung wag mamili ng audience, kundi talagang i-win mo sila. Kailangan kong i-win. Kasi yun yung art form mo eh. Correct. I agree. That's beautiful. Sana yung mga nakikinig sa atin na may balak din maging stand-up comedian ay maraming napupulot po Talagang kasi ako, I'm learning a lot. Alam mo, that's true. Kasi sa training din, kapag hindi natuto yung participants, kasi hindi ako mahusay magturo. So ako din, I blame myself pag ganun. Oo. Naku, napaka-konti talaga ng oras natin. So sige, Rex, ang dami na naming napulot sa'yo na aral talaga. And sabi mo nga, mas maganda na we look at life as a comedy than we look at life as a tragedy, no? Kasi it will weigh us down to look at life as tragic. Ayan. And so, bago ako magtanong sa'yo ng ating panghuling tanong, meron ka bang mga taong gustong batiin? Maybe you would like to greet your wife or your child? Opo, galit po sa akin kasalukuyan yung asawa ko. So, hello Bakit? po. Bakit siya galit sa'yo? Chismosa ako. Chismosa ako. Nagtanong pa ako, bakit siya galit sa'yo? Bakit? Ano lang po, kasi po hindi po ko sinamahan mag-grocery. Hello po. I love you po sa aking wife. Kamusta po? So sweet. So sweet naman. And your son, si Red. Pero Miss Chris, gusto ko lang po silang invite. Okay lang po ba? Of course, kasi doon na tayo next. Please invite them. Yun lang yung gusto kong na support nyo naman kami. Meron kaming theater show October 6. Yun kay Alex Calleja yun, 1 hour special. Pero kami buong comedy crew nandun din na may preparation din of new materials. Ayan, yun yung promise natin. Theater ito. Saang theater? Baka makapunta ako. Sa New Frontier sa Araneta City po. Ang Araneta City, taga Manila ba ako? Ang Araneta City ba is yung nasa Bulacan o yung...
Hindi po, yung nandyan sa Araneta Coliseum, sa Cubao po. Sa Cubao. O Kasama sige, po sa sige. poster kanina. Yan, nakita ko. Saan pwedeng bumili ng ticket? Nandun din sa poster? Opo, sa ticket link. Ay, sa ticketnet.com. Ticket link. Ticketnet.com. Okay, October 6 ito. Gabi ba to? Yes po, gabi. What time? What time? Show starts at 8:30 po siguro, pero yung door opens at 6 p.m. Okay, okay. Kasi laki yung ano. Pag free Ayun ako lang. niyan. Anong araw yan, Rex? Friday night po. Friday night. It's okay. It's okay. Basta't wala akong training ng 7. I would, Ay, manonood ka? I'd Opo, be there. Pero in-invite ko rin yung mga listeners niyo po. Yes. Lahat po na nakikinig sa Winner Ka Pinoy, mga kaibigan, ha? Sa October 6, meron silang show. Anong title ng show? The Alex The Calillo. One. The One. The One sa... Sige, tuloy mo. The one sa New Frontier. New sa Araneta City, Cubao. Yan. Ayan Ticket po, links sa ticketnet.com. Ticketnet.com lang po, mga kaibigan, or i-message niyo po ako pag hindi niyo na yung invitation. Ayan, sige. So I'll see you there. Oo, magdadala ako ng isang kasama para may kasama naman akong tumatawa, di ba? Saan may magpuntang taga-suhay? Ayan, Jane. Oh. Okay, sige, because time is, nakuha ko na yata ang buong oras mo. Di ba, lima na ng halian na. Meron akong panghuling tanong sa'yo, Rex. But before I ask you that, maraming salamat sa pagpapaunlak, ha, sa ating kwentong panalo. At kung meron kang pwedeng, meron kang pwedeng maituro sa, if you could teach the world one thing, yung isa lang na pwede mong maituro sa entire universe, of all humanity, ano kaya yon? What would that be? If there's just one thing you can teach. Hanapin nyo yung bagay na magpapasaya sa inyo. And then, kung wala ka naman kayong matatapakang tao dito, pursue nyo yun. And then, bigyan nyo ng effort, no? Yun. So, tingin ko marami kayong learnings along the way. Oh, that's So, beautiful. ayun. Kasi ako, nahanap ko ang comedy and then di ko na binitawan. And kahit maging successful ako or hindi dito, I'm happy dun sa journey ko dito sa pinupurso ko. Yun lang po. Yes, that's beautiful, Rex. Siya ay si Woke Rex. Panoorin niyo po yung kanilang Men at Woke sa pakinggan sa Men at Woke sa Spotify. At meron din ba kayong YouTube channel or wala pa? Wala pa po. Wala pa. Basta Men at Woke po sa Spotify at mapapanood niyo rin sa kanyang Facebook wall, Rex Miliora. No? Tama ba ako? Ayan. So, Rex, thank you so much. Enjoy the rest of your Sunday with your family. Ha? Thank you. Thank you very much. Bye. Bye Bye. po. Kwentong Panalo sa Winner Ka Pinoy with Coach Chris Lorenzana. And today, ang atin pong kinausap na winner talaga ay si Mr. Rex Miliora. He is a stand-up comedian. Kasama siya sa The Comedy Crew. Sila ay Point of View Observational Comedy Crew or Club. Ayan. At sana po ay magsama tayo sa October 6 na panoorin sila sa Araneta City. Sa New Frontier. Ayan, okay. Thank you so much again, Rex, for blessing us with your time today. Mga kaibigan, mahilig po ba kayong uminom ng kape pero nangangamba kayo na baka maapektuhan ang inyong kalusugan? Narito na ang hinihintay nating kape, ang Xanton Plus Coffee Mix. Napatunayan ng mga eksperto na ang Xanton Plus Coffee Mix ay makakatulong na patibayin ang ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Ang Xanton Plus Coffee Mix ay may sangkap na mangustin, malunggay at soya na makakatulong na balansehin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom na ng Xanton Plus Coffee Mix, ang kape na gagabay sa iyong kalusugan. Mabibili sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy at sa iba pang mga butika. Para sa inyong tanong, reservation at delivery, tumawag lamang sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa. At mga kaibigan, sa panahon ngayon, marami sa atin na may problema sa puso at iba't ibang sakit na nagdudulot ng pagkasira ng ating katawan at ating mga organ sa ating katawan. Para makaiwas sa mga sakit na dulot ng bacteria at viruses, uminom ng Premium D3 araw-araw.
Ang pinakabago at pinalakas na vitamin D3 ay may kasamang extra virgin coconut oil at moringa oil na nagpapalakas ng ating immune system para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng heart problems, COVID symptoms at nang mapababa ang sobrang kolesterol sa ating katawan. Mag-premium D3 na araw-araw, mas pinalakas at mas pinabisa. May bibili rin sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy at sa iba pang leading drugstores nationwide. Meron din po sa Shopee at Lazada. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DCXL Radyo Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa o hindi kaya pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Ayan, titingnan ko na po ang inyong mga mensahe, mga kaibigan. At titingnan natin kung sino may pinakamaganda, nakakaaliw na mensahe para sa atin. Ayan, okay, there's a message here from... Uy, ang daming nagme-message. Ayan, okay. Pa-shout out daw from... C5 Taguig, si George Flores. Hi, George Flores. Ayan, okay. Hello to Mr. Robert Perez. Good morning, Inday Chris, and to all Winner Kapinoy viewers and avid listeners watching from Marilao, Bulacan. Bakit ganon? Pag nagjo-joke ako, pinagtatawanan lang nila ako. Parang ako din po. Hello, Sheena Ocariza. Ayan, alright. Greetings ba to kay Attorney Rufil Banyok ng DYHP RMN Cebu. Ayan, alright. Hello, Idol Teherero. Hello also to you. And there's a message here from Pong Ninja Jingpi. Meron akong joke na hindi nakakatawa. Ang sabihin mo, tawa, 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 ha, ha, ha. Okay po, hindi nga rin ako natawa masyado. O baka hindi ko lang na-deliver ng tama. Alright. Sabi, naku, wala na si Rex. Merong message si George Flores. Sample sa nawalan ng asawa gawing jokes, Sir Rex. Sige, suggest ko sa kanya na gawan niya ng material yan. Okay. Sabi ni Ronald Tumbaga, may joke daw siya. Bakit nagalit ang nanay na centipede? Kasi nagpapabili ang anak niya ng bagong damit. Okay, from Idol Teherero. Hello ma'am, pag-greet po sa mother ko na si Ma'am Chari Teherero ng 80th birthday. Hope mapasaya niyo siya. Happy birthday po Ma'am Chari Teherero, 80th birthday. Napaka-bless niyo po na umabot kayo ng 80 years of your beautiful life. Ayan, happy birthday to you po. At mga kaibigan, napakahalaga po talaga ng ating kalusugan. Kaya para maiwasan ang mga sakit, mahalaga po ang tumawa, pero dapat epektibo rin na food supplement ang ating gamitin. Xanthon Plus Gold, mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa dahil meron itong extracted na mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina, kaya mas epektibo na makakatulong sa diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Xanthon Plus Gold. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radyo Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa o hindi kayo pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center sa Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. So, para sa iyo kaibigan, totoo bang life is a comedy? Pananaw po, pananaw. Hindi natin pwedeng ipilit that life should be a comedy. Nasa atin po talaga yan. Depende sa ating pananaw. Kasi pwede nating ikalungkot or pwede nating itawa at matuto tayo at bumangon ulit. Ganyan naman talaga ang kalakasan ng Pinoy. There's a message from Tita Karina Lapitan. Hello, Chris. I'm listening now and Rex is sharing his life as you come... providing me light moments. Ayan. Thank you so very much po. As a comedian, opo. Thank you so much, Tita Karina. Alright. So mga kaibigan, malapit na naman po ako magpaalam. But, I'd like to play for you this very, very beautiful song na talaga namang mai-inspire ka. So kaibigan, sana ngayon ay, paano ba, mas tignan mo ang buhay na hindi sobrang seryoso, no? Na parang... Minsan kasi ang tingin natin sa buhay is that parang ang bigat naman ng pinagdadaanan ko, 'di ba? Parang wala na bang akong
Atog dito, wala na ba ang break sa hirap na nararanasan ko? Kung kaya lang nating tignan yung nakakatuwa or nakakatawa, di ba? If we can turn some of our sufferings or sad stories into a comedy, baka sakali po na, di ba, mas gagaan ang buhay at mas masusolusyonan natin siya. So enjoy this very beautiful song, Ang Galing Mo, Bayaning Pilipino by Reuben Lorente. Noon munting pangarap, naabot kahit mahirap. Sa pagsisikap, ang karangal ay natanggap. Ang king katalinuhan, linis ng kalooban, naging puhunan tungo sa kaunlaran. Ang galing-galing bayaning Pilipino, handang lumaban sa hamon ng mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas loob, o Pilipino. Sa husay mo't talino, walang di sasaludo, tapat sa tungkulin, marangal ang pagkatao. Bayani kang dakila, sa Diyos ay may tiwala, likas sa puso ang pagtulong sa kapwa. Ang galing-galing bayaning Pilipino, handang lumaban sa hamon ng mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas noo, o Pilipino. Buong bansa'y nagdiriwang, pagkat pag-asa nito'y nasa iyo, nasa iyo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, tapat at totoo, laging taas loob, o Pilipino. Dangal sa puso't paggawa, kayamanan ng buong mundo. Ang galing mo, bayaning Pilipino, laging taas loob, o Pilipino. Ang galing mo, bayaning Pilipino. At ang nanalo sa ating, well, pinakamagandang entry sa ating humorous, although hindi ako humingi ng joke, pero kwento sana ng inyong buhay, ay ikaw, Mr. Ronald Tumbaga, ha? Kasi mahirap nga naman talagang damitan ang centipede. Mga kaibigan, panahon na naman po ulit para magpaalam, pero magpapasalamat muna tayo sa Zanton Plus Herbal Capsule dahil ang Winner Ka Pinoy ay inihatid sa atin ng Zanton Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Zanton Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika at ngayon ay available na sa South Star Drugstore, The Generics Pharmacy, Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide ang Zanton Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang po yung may tatak Yes to Health o Doc Samaritan kapag bumibili. Sabayan din ng pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo kaya't
bumili na ng Mighty C at Xanton Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DCXL Radio Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa or hindi kaya pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA, Corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. It's 12 noon, dear friends! At nandito po kayo sa inyong paboritong programa tuwing linggo, Winner Ka Pinoy. At meron akong huling hirit. Ngumiti na po tayo habang meron pa tayong ngipin. Ang baduy ko. But anyway, thank you so much again, Sir Erwin Makatangay, Alec, Jairus, and Peter Paul Marie for helping me today. At mga kaibigan, sabi ni Bill Cosby, through humor, you can soften some of the worst blows that life delivers. Diba? Kahit gaano kasakit yan, mapapagaan mo through humor. And once you find laughter, no matter how painful your situation might be, you can survive it. Basta tumawa ka lang. See you next Sunday, dear friends! At sabayan nyo na po ako. Sikapin natin maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. At huwag mong kakalimutan, kaibigan, ha? Winner ka, Pinoy. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang palatuntunan sa radyo. Winner Ka! Pinoy! Muling umantabay sa parehong oras, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang sa DZXL 558. Winner Ka! Pinoy!